Hi guys! Konnichiwa! Tanghaling tapat, lalayas na naman ang inday nyo. Pupunta lang naman ako ngayon ng Cavite Winter Breeze, kung saan nakatira nga itong buntis kong kapatid. At ang taray ni Kuyang Joyride. May Joyride na may food panda pa. Apakasipag naman yan. At ayun, pupuntahan ko nga dahil nagpasuyo sa akin na bantayan ko muna yung dalawa niyang anak dahil may check-up siya kinabukasan. Kaya ako naman ito to the rescue. Mag-aalaga na naman ng mga pamangkin. Paano nga ba pumunta dito sa Cavite Winter Breeze? Tinuruan nga lang din ako ng kapatid ko at hipag na si Kim kung saan ako sasakay at para mapadali ang biyahe. Galing nga sa bahay, sumakay ako ng Joyride to LRT Balintawak, then sumakay ako ng LRT biyahe to PITX. Sabi nga ng hipag ko, mag-LRT na lang ako. Bala ko sana kasi mag-bus na lang, kaso yun nga mas maganda pa rin daw kung mag-LRT na lang. Mag-jeep na nga lang din sana ako, kaso napakalayo naman lalakarin ko kung bababa ako ng Palengke, Balintawak lang. Malayo-layo din kasi yung LRT sa Palengke. At dahil napakainit din, syempre, ginoyride ko na nga. Sa halos 30 minutes na biyahe, andito na nga ako sa PITX. Hahanapin ko naman ngayon ang sakayan pa 13 Manggahan na tinuro sa akin ng kapatid ko. At ito agad ko naman nakita, pinasakay na nga agad ako ni Kuyang Kondoktor. Napakabilis lang ang biyahe kung mag-LRT talaga. Napakalamig pa sa loob ng LRT. Yung aircon, sakto-sakto sa tag-init. Dito nga ako pumesto sa bandang harapan para marinig ko yung sigaw ng kondoktor kung saan lugar na. Sabi ko kasi ibaba ako sa Manggahan. Baka bigla pa kasi akong maligaw. Second time ko na nga itong biyahe pero ang tagal na kasi nung una namin biyahe kaya nakalimutan ko na kung saan bababa. Dati kasi tuwing pupunta kami dito hindi talaga kami commute. Gamit namin yung aming sasakyan. At ayun, 1:41 nga umalis na itong bus. Bumili na nga muna ako ng mani para may manguya at hindi ganun ka-boring magantay. Tamang nood nga rin sa TV ng Showtime kaso pawala-wala ang signal. Time check, 2:42 na nga ng hapon. Katerikan ang init. Nandito na kami sa Dasmariñas. Gusto ko sanang umidlip muna dyan kaso baka di ko marinig yung sigaw ni Manong kondoktor kung saan lugar na. Kwento ko lang guys, meron nga ako katabi dito kanina. Sumisilip sa bintana. Nakasara yung kortina. Sabi ko, sisilip ka po ba te? Abay si ate, nagsungit. Sabi ba naman sa akin, sinisilip ko lang yung labas para makita ko. Tapos yung boses niya, ang taray-taray. Pinagbuksan na nga siya ng kortina. Yung tingin niya sa akin, parang mangangain pa. Kaya hinayaan ko na lang din bukas yung cortina at wala nang patumpik-tumpik pa. Nandito na nga ako sa lugar na Manggahan. DB Mart nga kami binaba ng bus. Agad ko naman hinanap itong Pure Gold para hanapin yung jeep dahil sabi ng kapatid ko katabi lang daw nito yung sakayan pa Winter Breeze dun nga sa lugar nila. At ayan, may terminal nga ng jeep dito. Harap nga pala to ng McDo at Mercury itong sakayan. At bago nga ako makarating sa bahay nila, sasakay pa daw ako ng isang tricycle. Ngayon, alam ko na ulit ang biyahe papunta dito sa lugar nila. Sana lang wag ko makalimutan ulit, no? Char, 3:90 na nga ng hapon. Halos 3 oras din pala ang biyahe dito. Pero kung traffic siguro, mas mahaba pa sa 3 oras ang babiyahihin ko. Itong sinakyang jeep ko nga ay Panongyanan. Dalawa nga ang pwede mong sakyan. Pwedeng pa Amadeo or itong Panongyanan. Pares naman kasi siguro dumadaan itong jeep sa Winter Breeze. So, ayan, nandito na nga ako yung Winter Breeze na signboard. Natatakpan ng mga poste, no? Ayan yung jeep. Dito rin pala yung last station niya. Umikot na nga ulit para pumili naman siguro pabalik dun sa Pure Gold. Ayan, konting lakad nga ay makakasakay ka na nga ng tricycle. Ang ganda na rin ang daanan dito. Naka-espalto na. Dati, lubak-lubak pa to, guys. Kaya dati parang ang layo-layo pa ng biyahe papunta doon Ingkit, pero ngayon espalto na, ang bilis na lang makarating. Ayan, napakahangin nga, mag-isa nga lang ako dito sa tricycle. Kapag may sumasakay na sa kanila ng isa, bumabiyahe na rin pala agad. 30 pesos nga ang binayad ko kay kuya. Dito ay kabisado ko na kung saan yung bahay nila Ingkit. Nasa pangalawang kanto nga sila dito, tapos dire-diretso na lang, hindi ka nakakaliwa o kakanan pa dahil ayan, sentro sila sa gitna ng daanan. Bago nga ako kumatok ay sinilip ko muna sila sa bintana. Tingnan nyo naman ang mga ginagawa na mag-iin na, kanya-kanyang hawak ng gadget, walang istorbohan. Kinalabit ko na nga si Buntis, sabay tago, ayun, boom, pango. Ayan, si Marcos parang gulat na gulat, sabay yakap. Sabi nga ni Ingkit, ang bilis ko naman daw. Hindi man lang daw ako nagsabi kung papunta na ako dito. Napaghandaan man lang daw sana niya ako ng lechon. What? Char, syempre, joke lang yun. Alas 4 na nga ng hapon, pinuntahan namin itong street food malapit sa kanila para magmerienda dahil gutom at siya ng indan nyo. Kita nyo naman din guys sa biyahe, Manila ang kinain ko. Grabe yung liwanag sa likod ko, no? Parang kukunin na ng langit. Pagtikin ko nga ng toge guys na binili namin dito, ay grabe, mapapasabi ko na lang ba't tinitinda pa nila yung ganon. Oh no! At ayan na nga si Ingkit, bumili na nga ng gulay para sa lulutuin niyang sinigang na bangus. Tingnan nyo naman yung atis dito guys, sagana sa bunga. Yung iba nabubulok na lang, parang walang nakatira dito. Wala kasing kumukuha, hinahayaan na lang na mabulok. Sayang naman. Meron nga din mangga, kamiyas, talong at okra. Grabe ang tataba ng lupa dito guys. Sarap pala magtanim dito. Si Ingkit naman sabi ko magtanim-tanim din dito. Ayan nga, may papaya naman daw siya. At ayan, bago magluto, tamang kwentuhan nga kami magkapatid dito. Maritesa na naman, as usual. Itong likod ng bahay nila, ang haba na ng damo. Dito pa kami dumadaan nung papuntang ilog. Pero ngayon, may harang na siya. May kubo na nga rin na maliit. At bago pa nga matapos tong aking mini vlog, guys, don't forget to follow, like, and share. At ayan nga yung dahon ng kay Mito. Ayan, napagtripan ko na naman. Ginagawa kasi namin dati ang hikaw talaga. Thank you for watching. Bye-bye!